Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Bloody Friday, May 29, 2026. So, ito na yung pinangangambahan natin na breakdown pagdating dito sa 5,800. Kasi nag-breakdown yung index. Kanina, binuhusan daw tayo ni UBS. Ang laki 6.6 billion. Billion yan Net foreign sale. So, nasa more or less 19 billion yung net foreign sale ng market natin. Kaya, nako, parang hindi pa natin makita yung bottom ng markets natin. So, very bad yung majority ng mga blue chips natin. So, yung pag-usapan natin dito, kaso, mga winners to Pero titignan din natin yung mga nangyari dun sa mga big caps na stocks natin. Kagaya ni na Jollibee, 6% yata yung drop niya kanina. So medyo marami po sa mga big caps natin is binuhusan ng foreigners. So nag-close tayo 5768.76 nga. So sobrang hina ng market. So another negative 1.56%. Kasi kung titignan mo, yung galaw ng global markets, normal naman siya. Tapos wala nang ibang negative news pa with regards sa Iran at saka US kasi in-extend nila yung yung ongoing na ceasefire. So most likely yung pinoproblema ng market natin is local issues, which is nakikita lang naman natin sa balita yung mga senators natin na maraming kaso, di ba? So nandiyan si Bato de la Rosa, di ba? So hinahanap ng ICC. Si Jingo Estrada, parang meron na yata siyang kaso or kakasuhan si Jingo Estrada, di ba, allegedly. Tapos si Chis Escudero, di ba, puro senator. Tapos yung isa pa, nakalimutan ko yung puti yung buhok. Tapos ewan ko, kasama din si Marcoleta, di ba, sa mga negative news na pinag-uusapan. Ayan. So, ang daming negative news sa politics. Tapos si VP Sara, di ba? So, matatanggal yata yung karamihan ng mga political players natin. Okay? So, very unstable yung Philippine markets. So, sa crypto naman, steady lang siya. 73K yata yung nakahuli ko nakita sa cryptocurrencies natin. Kaya naisip ko kanina, so most likely baka locals yung iniinda na market nga natin. Kasi ang laki 6 billion. So, hindi ko nasilip kung oversold na tayo pero magre-retest tayo dun sa previous bottom natin dito sa chart na to, dito sa bandang kaliwa. Okay? So, pero pag-usapan natin yung mga winners kasi may mga biglang pinitik din Kagaya ni na ASEN at saka GGS. Okay? So, majority ng mga gumalaw ngayon, kung napansin nyo, may commonality sa kanila, mga energy companies. So, NRCP, nag-up ng lakas na ito 20%. Binomba pala to. So meron siyang 414K net foreign buy. Tapos si UPM, so binomba din 12.68%. Tapos si TUGS, natuloy na yung breakout yata dun sa resistance area natin. So kasi 10.47%, so malakas yung galaw. 15.70K net foreign buy. SCP, Energy Company ba? So 6.9%, 99% ba? And then 170 million net foreign buy. So dito na lang napuntahan yung mga foreigners natin. Tapos si ASN, 7.84%. And then meron siyang 32.03 million net foreign buy. And then si GGS, so 5.88%. So meron siyang 17.69 million net foreign buy. So hindi ko nakita kung kanino yung malakas na net foreign sell. So mamaya, subukan natin i-click yung mga malalakas yung drop sa mga big caps na stocks po natin. So no choice, mag-aantay tayo ng bounce ulit ng mga big caps na stocks. Okay? So grabe naman yung Friday natin. Ayan, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung reviews natin is for education purposes lang po to. So wag nyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stock. So may risk po na involved sa market. Due diligence po as usual kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Okay? And then, subscribe lang ulit as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, check na lang po yung daily trending stocks review. So, ito yung pinakamababa natin kahapon. Tapos,
in-expect ko mas mababa pa yung views din natin. Okay? Company reviews, mga wala pa nangyari yata maganda sa stock nung kay BBM natin. Profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, fundamentals, yung mga risk management kasi nagkakaroon ng purging ng mga politicians, di ba? PSE stock market, check na lang po yung mga reviews natin dyan. Okay? So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to para sa mga later in games, cryptocurrency related vlogs. Social media, Facebook account na Palawi Trader. Facebook page, Palawi Traders. Yan, check na po yung mga vlogs natin dyan. Tapos sa Twitter, konting-konti lang yung na-post ko dito kasi ang pangit nga ng galaw ng majority ng stocks natin. So nakakapanibago, yung nangyari, lakas talaga Buti nga 1.56 lang eh. So hindi natin alam by next week kasi kung may lumabas na malaki dyan, mag-aantay muna ng oversold yun bago siguro bumalik ulit yung galawan niya. So yung pinaka tinamaan ngayon is services. Sina Jollibee, di ba? 3.52% drop. Followed by properties, sina Ali, 1.58%. Pero nag-green si finance 0.9, 98 ba yan o 9? And then 0.9% din si mining stocks natin. Okay? So okay lang, hindi natin alam kung susunod din yung mga yan. So MREIT signs MOU with Megaworld Corporation. Ito yung galawan ng US. So in-expect ko nga. Pero no umaga, verde tayo, di ba? Kasi parang sumasabay tayo dito. Pero nung nag-progress yung trading natin talagang nagbagsakan na. Okay? Alsons, Advanced K Energy projects to support growing demand. So sa Philippines siguro malakas yung mga kuryente kasi hindi man sila ngayon, di ba? Grabe ang init. So wala kang aircon sa bahay. Sobrang init sa Pilipinas. Okay. Ayala Corporation, so nag-drop din to. Through ACX Holdings and Ayala Malls partners with CP Extra. Aboitiz Power is supporting Philippine government's plan to add nuclear energy. FGen expect its investment in hydropower projects owned by Prime Infra to generate 16 billion annually. Okay? So El Nino yung usapan dito. Tapos yung US, wala namang masyadong negative news, di ba? So US and Iran reach 60-day truce. So nag-truce pa nga sila. Okay? So talagang local issue yung negative sa market natin. And wala na akong na-post na iba. So sobrang red nung tingin ko sa market kanina. Okay? So patalastas po ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trade sa market. Sali lang po kayo dito. Okay? So punta tayo, mabilisan yung review lang kasi hindi maganda yung sentiment. Ayan. So wala pa sa oversold condition si PSE pero by next week kasi malakas nga po yung labas ng foreigners natin, in-expect ko mag-oversold din. And then magre-retest tayo. So ito na kasi yung pinupuntahan ng index 5,600 which is parang pandemic level yung pero hindi naman, di ba? May earnings naman yung mga companies natin. So, politics yung nagko-cause ng malakas na drop ng indices natin. Kasi ang gulo nila, di ba? Okay. So, anyway, nag-close tayo ng 768 and then negative 1.56%, 6.65 billion net foreign sales. So, ito na, tignan natin kung meron malakas dito na net foreign sales sa mga big caps. Jollibee, okay. Okay, ayan So 2.79 billion. Grabe So nag-drop siya 6%. Si naman ICT, parang coordinated yung attack ka. 1.02 billion. So negative 4%. Meralco, parang may gustong bagsak yung natin. Ayan negative 4.76, 1.49 billion. Ayan, so yan na yun. May lumabas na foreigners BDO, malit lang, 84 million. Ali, so 300 million din siya, minus 4%. Sino pa yung malakas yung drop? SMPH, lakas din, 380 million din pala siya. Tapos si Manila Water, 274 million. Nainis na yata yung foreigner na yun. Kaya umalis na, okay. Hopefully siya yung weakest link sa market and then magbalikan yung iba. Kaso, okay, ewan ko lang kung ma-convince yung ibang foreigners na bumalik dito sa market. Okay? So punta tayo sa mga winners.
Meron naman mga pumitik, kagaya mga energy companies. Ayan. So, pumitik si NRCP. Okay, mataas pala yung dividends, so 15%. So, nag-up siya, pero nag-up siya 20%. Tapos si Tugs, ayan, binomba na, breakout. So, 10.47%. Tapos si ACN, 7.84, di ba, mga energy companies, may dividends pa to, ha. Tapos si SCP, 6.99, breakout ulit. Tapos si San Miguel, ba't yung iba? Ito yung mga gumalaw, oh. Kaya lang wala din volume, oh. 5.97, Converge, 5.97, malit din yung volume, 31 million. GGS, 17 million lang, 5.88%. So marami namang pinitik, pero walang volume. Ayan, si LTG, 5.61%. Ang dami din gumalaw. So yung mga common na big caps yung nilaglag. So Nickel Asia, up ng 3.67 million net foreign buy. Ayan. So maraming umakyat, pero wala namang masyadong net foreign sell. So dito sa mga sellers, tingnan natin na DHI, pagod na yata, minus 6.9%. PXP, ayan, trap yung kahapon, minus 6.71%. Si Jollibee, minus 6%. Ayan, yan na yun. Si BLL, minus 5%. Yung mga hindi pa natin nabasa. Plus, ayan, magano na, 10 pesos na lang. 4.55%. Dami, no? Si Baita, walang volume. Si Dito, minus 3%. So, alam mo na kung saan naglabasa yung mga foreigners. AGI, minus 3%. Ayala, minus 2%. Okay? So, marami. Maraming umakyat. Marami din naman nalaglag sa market natin. Okay po. So, 5-6 na. Wala eh. Wala tayong foreigners dito sa market natin. Okay? So, punta tayo dito sa global markets. So, maganda ulit yung futures ng US. S&P futures, 0.16. Dow futures, 0.25. And then Nasdaq, 0.21%. Okay? So, okay yung US. Europe, okay din, no? And then, mix yung galawan dito sa Asia. Pero parang mas marami ngayong berde na gumalaw, may mga 3% pa dito. Okay? So, cryptocurrency, okay din siya. 73K, stable lang. Ethereum 1.9K, BNB 636, XRP 1.31, Sol 81, Dodge 0.1. Okay? So, verde ngayon yung cryptos natin. So, balik tayo dito and quick review na lang dito sa verde na lang tayo tumingin kasi pangit yung galawan ng mga nag-drop na stocks. Okay? So, unahin natin si Power Corporation, NRCP. So, pumitik si NRCP after ng announcement pala ng kanyang dividendo. Mukhang may nag-aabang na yata. Last time kasi nagbe-breakout pala yung galawan nito. So, nag-breakout siya dito. And then, ewan ko lang kung aakyat pa to kasi nasagad niya pala yung Sige, ilagay ko na lang dyan yung pinaka-resistance and then support natin. Kasi meron dito sa bandang kaliwa. So, pinaka-support natin dito sa 0.92. Hopefully, umakyat siya. Pero lampas na kasi dun sa dividends na 15.75%. Okay? Parang yung galawan ni sino ba yan? Si Ionix o Ionix, yung may malaking dividends pero bumagsak din after ng ex-date natin. So overbought na siya, 79 yung RSI, kaya watch out na lang kasi meron siyang upcoming ex-date pagdating ng June 11, 2026. Okay? So yun yung catalyst neto. Pero yung trend natin napunta sa mga energy companies. So nag-close siya 1.05 and then up po ng 20.69% and then meron tayong 414K net foreign buy. Okay? So next, pero to si UPM mining to, di ba? So umakyat din siya. Tingnan natin yung kanyang galawan. Malakas din eh. Ayan oh. O mining to. 12.68%. So ito na lang magiging support natin. Sabay naka-breakout kasi. Kaya pinush na yung price action. Medyo nag-pullback pa nga siya. So tignan natin parehas sila ng galawan ni
Sino ba to? Si Tugs. Kasi meron siyang flag formation dito sa bandang baba. Okay? So may volume din siya. Oh. May nagbomba din. Kaya lang overbought na nga rin yung kanyang price action. Nagparabolic pala yung ano niya, yung RSI movement. So nag-close po siya ng 0.008, so 12.68%, and then 52K net foreign sell. Okay? So next, galawang tugs naman tayo. So nag-breakout na doon sa previous na nilalagay ko na resistance drawing. So naka-breakout na siya, no? And then ang pinaka next na resistance, meron ba tayo dito? Meron dito sa bandang kaliwa dito. Yung kumpulan. So piso 1.04 yung pinaka next na resistance, and then parang UPM din meron siyang flag formation. Yun nga lang sobrang taas ng RSI neto, nasa halos 90. So 89.2. So parabolic din siya. So nag-close po siya 0.95. May earnings ba to? Wala, di ba? Wala. Meron ba? Meron 61%. So kumita siya kahit papaano. So 10.47%, and then 15K net foreign buy. Okay. Next, power company, SCP. Wala din akong basang catalyst. So, pero matagal na to, di ba, na nag-uptrend yung kanyang galawan. Okay, nag-breakout na 52 weeks high. Ganda ng galaw na ito, no? So, walang resistance kasi gap pa rin naman tong nasa bandang kaliwa natin. So, sundan ko na lang yung trend channel niya. Parabolic na yung yung chart natin. So, ang pinaka next na resistance is 31. Okay. Hopefully, umakyat pa siya. Kasi kakasampa niya ulit dito sa oversold condition. So, bullish. Okay. Bullish yung galawan. Meron siyang volume. And then, okay, mga trends ng indicators natin. Okay. So, nag-close si SCP 29.85, 6.99%, and then 170 million net foreign buy. Okay. Ganda ng MACD formation. Next, ASN. So, base sa galawan din niya, binabalik niya yung uptrend. Mabagal pero uptrend naman yung yung galawan niya. So, ito yung trend natin, naka-support sa MA100. So, kung susundan ko yan, ang pinaka-next na resistance is around 3.64. Sakto lang. Dito sa bandang kaliwa. May previous support siya dyan. Okay? So, maganda. Hopefully, ganyan sana yung natin. Kaya lang, may lumabas na big investor sa Philippine markets. So, nag-close po siya 3.3, 7.84% up, and then 32 million net foreign buy. And then lastly, si GGS, pumitik naman siya 5.88%. Nakabalik siya after na dividendo. So, tignan natin kung magre-retest ulit dito, and then balik niya yung uptrend na trading channel niya. Okay? So, magre-retest ulit sa 79.4. Okay? So, first time maka-breakout ulit sa RSI 50. And nag-close siya 27.9 and then 5.88%. Meron siyang 17 million net foreign buy. Okay? So, mga ka-investors dito sa PSE market, mag-aantay na naman tayo ng catalyst. So, hanggang di natapos yung yung politics issue natin. So, asahan mo, lalo na wala tayong foreign buying, magre-retrench pa, baba pa rin yung yung pullback pa rin o downtrend for the short term. Okay po. So, no choice. Enjoy na lang natin yung weekends natin, and then balikan natin yung mga stocks natin by Monday po ulit. Okay. So, yun na lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa channel natin. Join ka lang sa group. Andito yung button kung gusto mo ng guide sa Philippine markets. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.